Welcome back po sa panibagong vlog and kita nyo naman ang daming pakulo ng hotel sa parating na Valentine's Day at ito yung kanilang menu para sa mga nag-iisip ng mga date ideas. So ayan yung food, meron ding soup, salad, and syempre may starter, tapos may mga paganyan pa silang promo sa spa. So, after kumain, pwede kayong mag-spa. Try nyo yan guys dito sa Elkhorn Resort sa Oninol, Manitoba. And may wine tasting din. Linis tayo ng pool guys.
Start na ating sasakyan. Doon na tayo sa huling shalay. Lamig ka. Hindi naman, yung pros ng sasakyan. So, yan yung i-drive natin. Wait lang. Napakalamig. Thank you Lord. Last chalet, one more to go. Tapos it's my Friday. Woohoo! Hello guys! Natapos na naman ang isang araw. Ayan. Hinahangin na yung snow. Ayun nga. Dapat na chalet tayo for today. Tapos na ang araw. Uwi na. Hindi ganun kalamig ngayon. Masarap sana maglakad. Maaga ng uwi ko. Kaso, baka mag-snow. Mayroon naman tayo abutan sa gitna ng daan na lang. Kaya, uwi na lang tayo. Same-same lang tayo sa araw-araw. Bangon ng alas 5, pasok bago mag 7, uwi tayong alas 3. May conference kasi ngayon sa lobby, yung nililinis namin. Kaya kailangan maaga kasi pag 8 o'clock. Marami ng tao kasi start ng conference, so hindi ka na masyadong makakapaglinis na maayos. Pero kadalasan, 8 o'clock talaga yung pasok ko. Same lang. Yan ulit yung dadaanan natin. Tulad nga ng nabanggit ko, hindi masyadong malamig ngayon. Masarap sana maglakad. So parang snowfall. Kaya hindi na lang tayo. Ganito lang guys yung buhay dito sa Onondaga, Canada. Onondaga, Manitoba. Sa Canada. Kaya sobra talaga akong grateful. I think may enjoy ko yung ganitong lifestyle kasi nung in my 20s and early 30s nag-work ako sa city sa Philippines. So busy. Ngayon na 40 na, medyo overwhelming na yung maingay na
lugar. Kaya okay na ako dito. Simpleng buhay, basta lang kasama ko lang yung pamilya ko. Importante dito may sasakyan. Tsaka syempre sa una magre-rent ka, eventually makakabili ng bahay. Ganun lang. Yan ulit yung nadaanan natin. So, ayun nga, mamag-usapan lang natin habang pauwi ako. Mainit yung usapan ng immigration dito sa Canada kasi ang daming changes. And maraming naapektuhan. Maraming mga temporary visas and temporary status ang kinailangang umuwi. Kasi hindi na sila nakapag-extend at renew. Gawa nga ng pagbabago sa immigration. Ang nakakalungkot, yung iba ilang taon na sila dito, kasama na yung family nila. And yung iba magko-comment, ang tagal na sa Canada pati di pa nag-PR. Kasi po hindi naman siya ganun din kadali. Malaking factor yung kung saan ka mapupunta na lugar. So, kung mapunta ka sa big cities, usually, ang visa mo, temporary worker. Hindi ka kagad madaling makakuha ng provincial nomination. Pagka naman federal express entry, ang federal skilled or express entry yung pathway mo, medyo malaking proof of funds. So, maraming technicalities guys eh. Hindi lang siya kumot nakatungtong ka ng Canada agad-agad. Kaya, prayer and my heart goes to those na napipintong mapauwi or yung mga until na wala pang malinaw na PR pathway. Pray lang tayo, may awa ang Diyos. And sa akin naman, I think nakita ko na sa inyo ito before. Ganda guys, so puro puti. Alam nyo yung nasa Pinas ako, sa Bulacan ako nakatira, tas Manila yung work ko. Kumakain ng 2 hours papasok and then 2 hours pa uwi dahil sa rush hour at traffic. Ngayon, pag may sasakyan ka, 5 minutes lang yung staff house dun sa hotel. Pag naman lalakarin mo, pag hindi winter, 11 minutes. Pag ganitong winter at snowy, 15 to 20 minutes. Depende na lang sa'yo. Ayun nga yung pinag-uusapan natin. Kaya yung iba na nasa cities, lumilipat sila sa rural areas kasi sabi, mas madaling makakuha ng nomination, provincial nomination. Sa mga small towns, rural areas kasi kailangan talaga ng tao na mag-stay. Tulad na lang dito sa Onano. Isa lang ako naglalakad.
Canada.